Assalamualaikum, peace be with you. So sa muli po, tayo po ay magbabahagi lamang ng kaalaman sa ating pananampalatayang Islam. So sabi ng Allah sa Hadith Qudsi, ang aking mga alipin ay pinagkalooban ko ng tamang paniniwala sa akin. Subalit sabi ng Allah, ang demonyo sila ay niligaw. So ibig sabihin po, pagkatapos po tayong lalangin ng Diyos dito sa mundo, hindi po tayo pinabayaan sa dilim, no? Hindi niya tayo iniwan sa kadiliman, no? So siyang nagsabi na pagkatapos niya tayong likhain dito, siya ay binigyan niya tayo ng tamang paniniwala sa kanya. Subalit sabi niya, ang demonyo, siya ang nanligaw sa atin. Kaya po, ito po yung mga kadahilanan kung bakit po nagsugo ang Panginoong Allah ng mga propeta sa bawat pamayanan upang hakhayin tayo, upang ituro ng mga propetang ito kung sino ang dapat nating sambahin. Kasi po, kung walang mga propeta na isinugo ang Diyos, lahat po tayo maliligaw. At hindi natin alam kung ano ang kapamaraanan sa pagsamba sa Diyos. Di po ba? Kaya po ang mga propetang ito, sila po yung mga tinatawag na katotohanan, ilaw, daan, at buhay patungo sa kabilang buhay. Sila po ang magiging guide natin dito sa mundo. Sabi ng Allah sa chapter 16 verse 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. So sabi ng Allah sa malapit na kahulugan sa ating wikang Pilipino, at katiyakan, sabi ng Panginoong Allah, aming ipinadala ang mga sugo sa bawat pamayanan. No? Sa anong kadahilanan? Upang sabihin ng mga sugo na ito, sambahin lamang ang nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala at layuhan ninyo ang mga Diyos-Diyosan. So ito po yung patunay na mahal po tayo ng ating tagapaglikha. No? Bawat henerasyon, bawat pamayanan, ang Diyos ay nagsugo ng mga propeta upang hindi tayo matangay ng demonyo sa kaligawan. No? Kaya nga po, ang mga propetang ito ating makikita sa bawat henerasyon nila, sila po ay naganyaya lamang na sambahin ang nag-iisang Diyos, katulad po ni Noah. No? Sabi niya, sumakay kayo sa bangka. No? So dahil ang panawagan ni Noah ay ang sambahin lamang ang nag-iisang Diyos. Sabi niya, o aking mamamayan, sambahin lamang si Allah at matakot sa Kanya. Subalit ang mga ibang tao, sa pagmamataas nila, yung mga iba, hindi sila naniniwala. Ganyan din si Abraham. No? Inanyahan na rin ng mga mamamayan niya na sambahin ang nag-iisang Diyos na si Allah. Lahat po ng mga propeta, si Moises, si Isaac, David, Solomon, Aaron, John the Baptist, Zachariah, Jesus Christ, at si Muhammad, lahat po sila ay nag-anyaya na sambahin lamang nag-iisang Diyos. Kaya nga po, maging si Yesu Kristo, sabi niya sa mga Israel, Ya Bani Israel, a'budullah Rabbi wa Rabbakum. O mga angkan Israel, ang Panginoon nating Diyos. At sambahin natin ang Panginoong Diyos na si Allah. Ang Panginoon ko at Panginoon nyo rin. Maging si Propeta Muhammad, sabi niya sa mga tao, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, ang Allah ay nag-iisang Diyos lamang. No? Sabihin mo, Muhammad, si Allah ang nag-iisang Diyos na nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan. Kulya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaykum jami'an. No? Sabi ni Propeta Muhammad, o sangkatauhan, ako'y sinugo ng Allah para sa inyong lahat. Si Allah ang nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan. La ilaha illa huwa. Wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya ito po yung mga patunay kung bakit po nagsugo ang Panginoong Allah ng mga propeta upang hakayin tayo sa tamang paniniwala sa Kanya. Subalit ang mga tao, mga ibang tao, hindi naman lahat, ay patuloy pa rin sa kanilang pagmamataas sa kanilang mga sarili. Kaya hanggang ngayon, hindi pa nila nakikita ang tamang landas, ang tamang katotohanan sa pagkilala sa Diyos. So ito lang po ang may babahagi natin muna ngayon. Assalamualaikum, peace be with you.